Ilang taon nang nagtatrabaho si Jerry sa bangko bilang isang janitor upang suportahan ang kanyang bunsong anak sa kolehiyo. Dahil sa kanyang katandaan, kadalasan ay nahuhuli siya ng manager ng bangko na nagpapahinga habang oras ng kanyang trabaho. Pero ang totoo ay nagpapahinga lamang si Jerry saglit dahil nahihirapan na siyang makahinga. Walang magawa si Jerry sa tuwing pinapagalitan siya ng manager at pinagsasabihan pa ng mga masasakit na salita. Dahil alam niya na malaki ang koneksyon ng manager sa may-ari ng bangko. At kapag pinatulan niya ang manager, ay tiyak na matatanggal siya sa trabaho. Hindi kakayanin ni Jerry na matanggal sa trabaho. Lalo na ang kanyang trabaho lamang ang kanyang inaasahan upang mapagtapos ang kanyang bunsong anak sa kolehiyo. Tay, kumain na po ba kayo? Hindi ko po kasi kayo nakitang kumain kanina. Wika ni Alisa, ang bunsong anak ni Jerry. Ngumiti si Jerry sa kanyang anak at saka sinabing, "Hindi na nak, ikaw na ang kumain niyang pagkain para may laman ang sikmura mo bago ka pumasok sa school. Alam mo naman ayaw kong nagugutom ang bunso kong anak, hindi ba?" Pero tay, lagi ka na lamang pong pumapasok sa trabaho nang walang laman ng sikmura. Nagpadala naman po ng kaunting pera sa akin si kuya pang allowance ko. Sa school na lamang po ako kakain, tay. Saad ni Alisa, "Anak, itago mo na lang yung pera mo ha. Pangdagdag mo sa gastusin mo sa school. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Mag-iingat ka sa pagpasok mo sa school mamaya ha." Wika ni Jerry at pumasok na sa trabaho. Umalis na si Jerry sa kanilang bahay dahil alam niyang pipilitin lamang siya ng kanyang bunsong anak na kumain. Ayaw ni Jerry na makita ang kanyang anak na pumapasok sa school na walang laman ng sikmura, kaya mas pipiliin na lamang niyang siya ang hindi kumain at magutom. Nagpapadala man ang panganay niyang anak ng pera, ayaw niya namang iasa sa kanyang panganay ang responsibilidad, lalo na 2 taon na lamang sa kolehiyo ang kanyang bunso. At ang kanyang panganay ay may sarili na ring pamilya sa Maynila, pero nagpapadala pa rin sa kanila, kaya sobrang pasasalamat niya sa kanyang anak. 2 ang anak ni Jerry, isang lalaki at isang babae. Ang kanyang asawa naman ay matagal nang pumanaw mula nang isilang ang kanyang bunsong anak. Pagpasok nga niya sa trabaho, ay nagsimula nang magtrabaho si Jerry. Siya ay janitor sa isang malaking bangko. Nakikita niya ang malalaking tao na kilala sa iba't ibang industriya. Hindi man sa lahat ng oras ay maganda ang trato sa kanya ng tao, ngunit hanggang meron siyang trabaho, ay okay lamang sa kanya iyon. Araw ng Lunes, at nagtatrabaho si Jerry sa bangko, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw, dahil nag-o-overtime siya. At pagkatapos ay dumidiretso na siya sa kanilang bahay, upang siya ay magpahinga. Dahil kinabukasan ay dediretso pagdating ng madaling araw upang pumunta sa kanyang sakahan. Pagkatapos ni Jerry asikasuhin ang kanyang sakahan, ay dumiretso na nga siyang pumasok sa bangko bilang janitor. Habang nagtatrabaho si Jerry, ay hindi niya napansin na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang si Jerry na ginikising na siya ng manager ng bangko, kaya agad na napabalikwas si Jerry mula sa kanyang pagkakahiga sa sahig at nagsimulang humingi ng tawad. Pero ang manager ay mukhang disappointed sa kanya. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari, lalo na't hindi niya kakayanin na matanggal sa trabaho dahil nag-aaral pa ang kanyang bunsong anak. "Pumunta ka sa opisina ko ng lunchtime," saad ni Mark, ang manager, at umalis na. Hindi alam ni Jerry ang kanyang gagawin, lalo na't alam niya ang ugali ni Mark. Hindi nito pinapalagpas ang isang pagkakamali ng kanyang empleyado. At agad na tinatanggal sila sa trabaho. Sa ilang oras na lumipas bago mag-lunchtime, ay kinakabahan si Jerry kung ano ang paliwanag ang kanyang sasabihin kay Mark. "Anong sasabihin ko? Hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho." Nag-aalalang saad ni Jerry sa kanyang sarili, habang patuloy na nagmamap ng sahig. Nakatingin lamang si Jerry sa oras ng kanyang relo habang siya ay nagtatrabaho, at pagpatak ng alas 12 ng tanghali, ay alam niya na kinakailangan niya nang pumunta sa opisina ni Mark upang kausapin ito.
Hindi alam ni Jerry sa kanyang sarili kung bakit nahihirapan siyang humakbang patungo kay Mark. Bawat hakbang niya ay ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso at hindi niya mapigilan na kabahan sa maaaring sabihin sa kanya ni Mark. Kumatok si Jerry sa opisina ni Mark at pagpasok niya sa loob, pakaramdam ni Jerry ay para siyang sinasakal. Jerry, alam mo na kung bakit kita pinatawag dito, hindi ba? Tanong ni Mark kay Jerry dahil nahuli niya ito kanina na natutulog sa may hallway. Hindi alam ni Jerry kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob na magsalita, pero nagsimula na siyang magpaliwanag. Boss, sorry po talaga. Hindi ko po namalayan na nakatulog na po pala ako habang nagmamapo sa sahig. Hindi na po mauulit, sir. Pasensya na po talaga. Paghingi ng tawad ni Jerry dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin kapag natanggal siya sa trabaho. Jerry, tagal ka nang nagtatrabaho rito sa bangko bilang janitor. Alam ko matanda ka na rin, kaya normal lang na napapagod. Okay lang naman na magpahinga ka sandali. Pero yung matulog ka habang nagtatrabaho, hindi naman pa pwede yun. Wika ni Mark. Sir, bigyan niyo pa po ako kahit isa pa pong pagkakataon. Please po, kailangan ko po kasi talaga ng trabaho na ito. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Hindi na po mauulit. Pakiusap po. Paghingi niya ng tawad. Napabuntong hininga na lamang si Mark at saka sinabing, wala naman akong sinabi na tatanggalin kita sa trabaho, Jerry. Pero kapag nakita pa ulit kita na natutulog sa trabaho, malamang tatanggalin na kita kaagad. Kaya bibigyan muna kita ng warning ngayon. Pero sana, hindi mo na ulitin. Ito ang first and last na warning mo. Wala na akong magagawa para sa'yo sa susunod. Opo, sir. Maraming salamat po. Hindi na po talaga mauulit. Sige, makakaalis ka na. Maraming salamat po ulit, sir. Pagpapasalamat ni Jerry bago tuluyang umalis sa opisina. Sobrang pasasalamat niya sapagkat hindi siya tinanggal ni Mark sa trabaho. Sobra lamang kasi talaga siyang pagod. Kaya siya nakatulog habang nagtatrabaho. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na yun mauulit pa dahil gusto niyang mapagtapos ang kanyang anak sa kolehiyo bago siya umalis sa pagiging janitor at mag-focus na lamang sa kanyang malawak na palayan. Paglabas ni Jerry ng opisina ni Mark ay dumiretso siya sa silid ng mga empleyado at naiyak na lamang siya roon dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya bumabata at hindi na kinakaya ng kanyang katawan ng dalawang trabahong gaya ng dati. Ngunit gusto lamang niyang mabigyan ng kanyang bunsong anak ng magandang buhay tulad ng buhay na naibigay niya sa kanyang panganay na anak. Habang umiiyak si Jerry, ay napansin siya ni Sebastian, ang kanyang katrabaho sa loob ng 10 taon. Hindi na napigilan ni Sebastian ang kanyang sarili na magtanong. Napatigil si Jerry at nakwento kay Sebastian ang nangyari. Hindi man gusto ni Jerry, ngunit para na rin niyang kapatid itong si Sebastian, kaya hindi niya napigilang magkwento. Sobrang nag-aalala naman si Sebastian para kay Jerry, dahil kahit naging mabait ang way ng pagkakasabi ni Mark, alam nilang dalawa na kapag nahuli muli ni Mark si Jerry na natutulog sa trabaho, ay sigurado na matatanggal ito. Sobrang naawa naman si Sebastian sa nangyari, dahil alam niya na may bunso pa itong anak na nag-aaral. Ang tanging nagawa na lamang ni Jerry ay magkwento at maglabas ng sama ng loob. Nakinig lamang si Sebastian sa hinaing ni Jerry. Dahil para kay Sebastian, alam niya kung gaano kasipag na trabahador at tatay itong si Jerry. At namamangha siya kay Jerry. Dahil sa edad na 60 years old, ay nagtatrabaho pa ito para mapagtapos ang kanyang bunsong anak sa kolehiyo. Pinayuhan na lamang ni Sebastian si Jerry. Naiwasan na si Mark upang hindi siya nito mapag-initan at makita. Sobrang nagpapasalamat naman si Jerry na nakinig si Sebastian sa kanyang mga problema. Pagkatapos nilang magkwentuhang dalawa, ay bumalik na sa pagtatrabaho si Jerry. Pinag-igihan na lamang lalo ni Jerry ang kanyang trabaho dahil ayaw niyang may masabi sa kanya si Mark. Lalo na alam niya na ang bawat galaw niya ay sigurado na tinitignan ni Mark sa CCTV camera. Kaya't nagsisipag lalo si Jerry upang patunayan kay Mark na kaya pa niyang magtrabaho kahit na matandaan siya. Pagkatapos ni Jerry sa trabaho, ay late na rin at nakita niya ang iniwan na pagkain ng kanyang bunsong anak sa lamesa. Kaya't kumain na siya bago dumiretsong matulog. Kinabukasan,
ay dumiretso siya ng kanyang bukid upang asikasuhin ang kanyang sakahan. Night shift si Jerry na maglilinis ng bangko, kahit mamayang alas 5 pa ang kanyang pagpasok dito. Nang matapos ni Jerry ang kanyang mga ginagawa sa bukid, ay umuwi na siya upang magpahinga bago tuluyang pumasok sa kanyang trabaho. Pagising niya ay alas 3 na, kaya't nagsimula na siyang mag-asikaso ng kanyang sarili. Abalang nagtatrabaho si Jerry at hindi napansin na late na pala. Habang nagtatrabaho siya, ay may narinig siyang kaluskos. Noong una hindi yun pinansin ni Jerry dahil akala niya ay kapwa niya lamang janitor ang may gawa ng ingay. Ngunit nang makarinig si Jerry na may bumagsak, ay bigla siyang pumunta sa may pinanggagalingan ng ingay. Ang ingay ay nanggagaling sa opisina ng manager ni si Mark. Marahan na binuksan ni Jerry ang pinto at nabigla siya nang makita si Leon na sinusubukan na buksan ang safe sa opisina ng ama nito. Si Leon ay ang panganay na anak ni Mark, na manager ni Jerry. "Anong ginagawa mo dito, iho?" Nag-aalalang tanong ni Jerry kay Leon dahil baka may makakita sa kanyang security card. "Manong Jerry, please po, huwag niyo pong sabihin to kay Papa. Parang awa niyo na po. Kailangan ko lang po talaga ng pera pampagamot kay Mama." Pagmamakaawa ni Leon na nabitawan ng kanyang hawak na screwdriver. Ang ama at nanay ni Leon ay naghiwalay 10 taon na ang nakakalipas at may bagong pamilya na ang kanyang ama. "Leon, kahit na may problema ka, dapat hindi ka nagtatangkang magnakaw. Sigurado ako na kapag nahuli ka ng security guard, ay susumbong ka nila at ipapahuli." Saad ni Jerry dahil naaawa siya sa bata. Nakilala ni Jerry si Leon dahil noon ay laging kasama ni Mark si Leon sa bangko. Kahit nakilala niya si Leon at nasubaybayan ng paglaki nito, lalo na't sobrang tagal na rin niyang nagtatrabaho sa bangko bilang janitor. "Parang awa niyo na po, Manong Jerry. Huwag niyo po akong isusumbong kay Papa." Pagmamakaawa nito. Napabuntong hininga na lamang si Jerry at sinabi, Sige na Leon, umalis ka na. Bago pa may makakita sa'yo. At lilinisin ko na tong kalat mo. At pati na rin mga nabasag. Salamat po." Pagkatapos nun, ay umalis na nga si Leon. At agad nang sinimulan ni Jerry ang paglilinis ng mga nagawang kalat nito. Nahawa siya sa sitwasyon ni Leon, kaya't pinalagpas niya na lamang ang ginawa ng bata. Umakto si Jerry na parang walang nangyari dahil iyon lamang ang kanyang magagawang tulong sa kalagayan nito. Pagkatapos ng shift ni Jerry, ay saktong alas 12 na rin ng gabi at habang ginagamit niya ang kanyang bike pauwi, nakita niya si Leon na umiiyak sa may gilid ng bangko. Kaya't walang alinlangan na nilapitan ni Jerry si Leon upang tanungin kung okay lamang ba siya. Napahiyak na lamang si Leon kay Jerry at niyakap niya ito. Naging pangalawang ama na kasi si Jerry kay Leon, lalo na tuwing may mga importanteng inaasikaso ang ama niya na si Mark. Naiiwan sa mga empleyado ng bangko si Leon at si Jerry noon ang halos laging nag-aalaga rito, kaya't parang pangalawang ama na ang turing niya dito. Nang sinimulang kausapin ni Jerry si Leon at nalaman ang kanyang problema, nabigla itong si Jerry sa kanyang mga narinig at sobrang naaawa sa sitwasyon ng bata. "Manong Jerry, kasi ang nanay ko po, malala na po ang sitwasyon. Kapag hindi po ako nakabayad ng kalahating milyon, hindi po nila itutuloy ang operasyon upang maligtas po ang aking ina. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kasi kahit ang tatay ko ay ayaw magbigay ng pera para mailigtas ang buhay ng aking ina. Kahit kaunting pera lang sana pang dagdag. Kaya't naisipan ko pong nakawin ang kanyang susi dito po sa bangko at magnakaw ng pera. Alam ko pong mali ang ginawa ko, pero hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Lalo na't sobrang naawa na po ako sa aking ina. Hindi ko po kayang mawala si Mama dahil siya na lamang po ang natitirang nagmamahal at nag-aalaga sa akin." Paliwanag ni Leon at mas lalong naiyak. Niyakap na lamang ni Jerry si Leon at pinayuhan ng bata. Gustuin man niyang tulungan si Leon pero hindi niya magawa dahil kahit siya ay kapos rin sa buhay at walang ipon. Lalo na lahat ng kanyang pera at pati na rin ang kanyang sahod ay napupunta lamang sa pag-aaral ng kanyang anak. Kinausap ni Jerry si Leon hanggang sa gumaan ang pakiramdam nito at hinatid niya na ito sa kanilang bahay. Alam niya na kailangan ni Leon ng kausap at nakikita niya kung papaanong halos gumuho na ang buhay nito. Kaya sinabihan niya na lamang si Leon na kapag kailangan ng bata ng kausap
ay puntahan lamang siya nito at hindi magdadalawang isip na kausapin si Leon. Pagkatapos ihatid at kausapin ni Jerry si Leon, ay dumiretso na nga siya sa kanyang bahay upang siya ay magpahinga. Dahil pagod rin siya pagkatapos ng mahabang araw. Pagka-uwi ng bata, ay dumiretso na rin siyang tulog dahil sa sobrang pagod. Sa mga sumunod na linggo, ay sinasama ni Jerry si Leon sa mga trabaho na kanyang ginagawa pagkatapos niya sa trabaho bilang janitor. Pinasok ni Jerry si Leon sa taniman ng kanyang palay, sa pagbebenta sa palengke at sa iba't iba pang mga trabaho para lamang makaipon si Leon ng pera paunti-unti sa pagpapa-opera ng kanyang ina. Sobrang pasasalamat ni Leon kay Jerry dahil sa laki ng naitulong sa kanya ng matanda. Sobrang saya naman ang puso ni Jerry dahil nakatulong siya kay Leon. Kahit napagod na siya ay okay lamang. Masamahan lamang niya ang bata sa trabaho at makaipon na ng pera para sa tuition fee ng kanyang anak. Sa araw-araw na magkasama si Jerry at Leon, halos wala nang tulog si Jerry. Pero iniiwasan niya pa rin makatulog sa kanyang trabaho bilang janitor sa bangko. Dahil dito siya may mas malaking sahod at benepisyo, kaya hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho sa bangko kahit na anong mangyari. Kapag nakakatulog si Jerry sa kanyang mga side job, ay si Leon na ang gumagawa ng trabaho niya. Bilang pasasalamat na rin ito sa matanda sa pagtulong sa kanya at pagsuporta. Dahil muntikan nang mawalan ng pag-asa si Leon, ngunit tinulungan siya ng sobra-sobra pa ni Jerry. Kaya gustong makabawi ni Leon kay Jerry, kahit sa maliit na paraan lamang. Minsan ay nagdadala si Jerry ng doble na lunchbox upang ang isa ay kay Leon, para libre na ang kanilang pagkaing dalawa. Minsan pa, ay hinahatian ni Jerry sa kanilang sahod sa side job si Leon upang pandagdag ng bata sa kanyang tinatabi para sa pangpa-opera sa kanyang ina. Kinausap rin ni Jerry ang kanyang bunsong anak at nalaman na kailangan sa kantin nila ng tindero at agad na inarekomenda ng kanyang anak si Leon upang doon na magtrabaho at sobrang pasasalamat naman ni Leon dahil meron na siyang full-time job. Hindi alam ni Leon kung paanong papasalamatan si Jerry sa lahat. Samantala, dahil sa patuloy na pagdodoble kayod ni Jerry, ay hindi niya na namalayan na natutulog na siya sa kanyang trabaho habang nagmamap ng hallway. Nagising na lamang siya nang ginising siya ni Mark. Sobrang kinakabahan si Jerry dahil alam niya na binigyan na siya ng first warning. Alam niya na sisasantay na rin siya ni Mark dahil muli siyang nahuli na natutulog habang siya'y nagtatrabaho kahit hindi naman niya sinasadya. Pinasunod ni Mark si Jerry sa kanyang opisina at kinausap. Nagsimulang magmakaawa si Jerry kay Mark na huwag siyang tanggalin sa trabaho. Pero sinabi lamang ni Mark na wala na siyang magagawa pa dahil binigyan niya na ng warning si Jerry. Pero hindi siya sumunod. Kaya ngayon ay wala nang magagawa pa si Mark kung hindi ang tanggalin na lamang sa trabaho itong si Jerry. Habang nagmamakaawa si Jerry kay Mark, ay biglang dumating si Leon upang dalawin ang kanyang ama. Nalaman ni Leon ang nangyari at sinabi sa kanyang ama na pag-isipan itong mabuti. Ngunit sinabi ni Mark sa kanyang anak na wag nang mangialam at buo na ang kanyang desisyon. Biglang naikwento ni Leon ang kanyang nagawa ng muntikan ng pagnanakaw sa bangko at pati na rin ang pagpigil sa kanya ni Jerry at hindi pagsusumbong sa mga otoridad. Kinuwento niya rin kung paano siyang tinulungan ni Jerry na makakuha ng trabaho at makaipon para may pangdagdag sa operasyon ng kanyang ina. Dahil doon ay sobrang nabigla si Mark nang malaman kung gaano kalaki ang naitulong ni Jerry sa kanyang anak. Jerry, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang saad ni Mark. Napatango na lamang si Jerry at sumagot. Opo sir, dahil naaawa po ako sa anak nyo at ayaw ko po siyang makulong, lalo na't bata pa po siya at marami pang magagawa sa buhay. Lalo na't may rason naman kaya niya naisipang magnakaw. Pero sinabihan ko po siya na mali ang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang mga narinig, ay sobrang nagsisi si Mark sa kanyang nagawa rito kay Jerry. Humingi siya ng tawad sa dalawa. Pasensya na Jerry, hindi ko alam na napupuhit ka pala dahil tinutulungan mo ang anak ko sa kanyang mga trabaho. Pasensya na at agad kitang sinisante nang hindi ko man lamang pinapaniwalaan ang mga rason mo. Di bale, hindi na kita sisasandahin. Pero sana, huwag ka nang papahuli sa mga boss natin ha, dahil pareho tayong mananagot, Jerry.
Pasensya ka na talaga. Ayos lang po, sir. Alam ko po na ginagawa niyo lamang po ang trabaho niyo. Pero salamat po sa pagbibigay ulit sa akin ng pagkakataon. Pagpapasalamat ni Jerry nang marinig na hindi na siya tatanggalin sa trabaho. Anak, pasensya ka na. Alam mo naman na gusto man kitang tulungan. Pero ayaw ng bago kong asawa na maglabas ako ng pera para sa inyo. Pasensya na talaga, anak. Sana mapatawad mo ko. Laking pasasalamat ko at nariyan si Jerry at nasusubaybayan ka niya. Saad ni Mark. Nang makita ni Jerry na nag-uusap na ang mag-ama, ay lumabas na nga siya ng opisina upang mabigyan ng privacy ang mga ito. Pagkatapos ng insidente na iyon, ay pinromote ni Mark si Jerry bilang head janitor. Nagdoble ang sahod ni Jerry at sobrang laki ng naitulong sa kanya ng bagong trabaho na ibinigay sa kanya ni Mark. Dahil sa kanyang bagong trabaho, maayos niyang napag-graduate ang kanyang bunsong anak na babae at nakapag-ipon para sa kanyang retirement upang mamuhay ng may kaunting kaginhawaan. Hindi rin siya nakalimutan ni Leon at minsan, dinadalaw-dalaw siya nito. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Jerry at mas napausbong ang kanyang malawak na palayan at nagsimula ng mag-supply ng mga bigas sa maliliit na tindahan sa kanilang probinsya. Naayos na rin naman na ang problema nitong si Leon dahil palihim itong tinulungan ng kanyang ama. Nagkapatawaran ng mag-ama at di kalaunan ay gumaling na rin naman ang ina nitong si Leon dahil naipa-opera na rin ito. Samantala, natutunan ni Jerry na kahit na muntikan ng gumuho ang kanyang buhay dahil muntikan na siyang mawalan ng trabaho, ay meron palang naghihintay na mas magandang blessings para sa kanya. Kung ikaw ay gagawa lamang ng mabuti sa iyong kapwa.